perlas, hugis luha. Dahil ba karamihan sa mga natatanging perlas sa mundo, iiyak ka raw sa taas ng presyo. Gaya ng South Sea Pearls ng Sulu na sa natatangi nitong angking brilyo, ang presyo ng ilan kayang umabot ng hanggang 5 million pesos. Ang dark at exotic namang Tahitian pearl na tinatawag ding black pearl na ibibenta ng 1.3 million pesos. Ang classic Akoya pearl na mas maliit, nasa kalahating milyon naman ang presyo. Pero nakarating sa aming kaalaman na sa pusod ng karagatan ng Eastern Samar, meron daw mahigit 1,000 mga talaba na naglalaman din ng mga perlas. At ang mga perlas na ito, hindi rin papadaig sa kinang at ganda. World class yan, makaganda. Ang islangang ito, binansaganding Pearl Island. Saang bahagi ba ito ng perlas ng silanganan? Halos kalahating oras mula sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, matatagpuan ang isla ng Katikan. Nasira ng bagyong Yolanda ang nakatindig ditong istruktura. Pero ang ganda ng lugar, hindi nagpatinag. Putim-puti ang dalampasigan. Napapaligiran ng asul na tubig na sa linaw, pwede kang manalamin. Isa siya sa mga dito na binibisita po ng mga local, kakaibang turista. At parang may kayamanan yatang binabantayan sa isla dahil hindi basta-basta makapasok rito. Kinakailangan munang dumaan sa tanggapan ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bantay sarado rin ang isla ng 25 taon ng caretaker nito, si Luisito. Lahat bawal po pumasok sa area namin. Hindi na kami kumatanggap ng walang permit. 24 hours scout, bali binabantayan namin naman yun. At sa kanilang karagatan, nakakubli ang mga perlas. 5 metro lang mula sa pampang. Malinis yung lugar, saka yung current po na kung saan favorable po sa growth ng oyster, suitable po yung lugar. Isa sa kanilang pearl diver, si Jay. Gamit ang snorkel at fins, sinisisid ni Jay ang dagat na may lalim na 20 feet kung saan nakatanim ang mga kabibe na naglalaman ng mga perlas. Inaani nila ang mga ito matapos ang 18 buwan. Pag may ganito, ibig sabihin merong pearl. Ayan. Yan po yung pearl. Ayan, ito yung pearl. Kada buwan po, ang kinikita po namin ay 12,000 po. At ang mga turista nasisilaw sa mga perlas ng tinaguriang Pearl Island. Attraction na pinupuntahan ng ating mga bisita is also to see the pearl. Pero magkano ba ang halaga ng mga perlas na ito? Maihihilera ba ito sa ilang pinakamahal na perlas sa buong Pilipinas at sa buong mundo? Susunod, Tagong Isla sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Ganun na lang kung protektahan ng mga otoridad at residente. Lahat bawal po pumasok sa area namin. Tinaguri ang Pearl Island dahil sa dami ng perlas na masisisid sa pusod ng karagatan nito. World class yan, makaganda. Ang mga perlas dito, bukod sa angking ganda, kayang-kaya raw makipagsabayan sa pinakamamahal na hiyas sa buong mundo. Medyo mahal siya. Ang kasagutang magpapakinang ng ating mga mata. Susunod na. Yaman ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar, ang isla ng Katikan na tinatawag ding Pearl Island. Sa pusod kasi ng karagatan, naroon ang mga winged oyster na naglalaman ng dinarayo ritong klase ng mga perlas. Ang world class yan, makaganda. Pero paglilinaw ni Nelia, ang perlas, kinoculture nila pang souvenir. Ang perlas kasi na itinatanim nila sa tinatawag na winged oyster na nagsisilbing nucleus, yung gawa lang sa plastic. Para magkaroon ito ng tinatawag na nacre, ibinabalik nila ang winged oyster sa dagat at saka muling iha-harvest sa loob ng mahigit 1 taon. Ilang taon bago i-harvest kasi doon nagiging yung quality ng pearl.
Yung value niya, nasa 250 per piece. Ginagamit namin para pang tokens. Ito na po yung oyster namin. At ang pagturo raw sa mga interesadong mag-culture ng perlas, libre. Maraming pumupunta doon na mga local tourists. Matuto sila paano mag-opera. Isa pa raw sa mga dahilan kung bakit ganun na lang nila pangalagaan ang isla ng Katikan dahil sa pagdeklara rito ng BIFAR bilang isang protected marine sanctuary taong 1972. Peace sanctuary siya, ibig sabihin, protected siya. Maganda yung lugar. Sa yaman ng ating mga karagatan, tunay ngang ang Pilipinas, perlas ng silanganan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.